Isang mapagpalang araw po ng HES. December 4, 2025, kabayan. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Nakapasok na po sa loob ng ating bansa ang tinatawag natin na panibagong banta ng baguyong Wilma. At po sa ngayon ay papunta sa direksyon po ng Eastern Visayas. Ilang bahagi po ng Southern Luzon at sa may Bicol region. Nakikita din po sa forecast na medyo binababa. Ito ng high pressure dyan po sa may silangan po ng Mindanao. Lahat po ng mga yan ay ating aalamin. But before that, please don't forget to like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. So ngayon po ito pong Tropical Depression Wilma o Bagwang. Wilma ay huli pong namataan mga kaibigan ko na meron pong lokasyon na 1,095 km east of southeastern Luzon. At sa ngayon po mahina pa naman ito, no? Bukod dyan sa bagyong Wilma ay nakakaapekto rin ngayon ng ITCC or Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao at Northeast Monsoon. Nakakaapekto naman sa Northern Luzon. So aalamin natin yan. Forecast weather condition naman natin. Ito po, makinig po kayong mabuti. Tapos balikan natin yung banta po ng Bagwang Wilma. Sa area po ng Basilan, Sulo at Tawi-Tawi ang lagay po ng panahon. Ngayong araw po ng HES maulap pa rin na kalangitan. Take note, maulap pa rin, no? Lalo na sa hapon na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So possible impact pa rin ito. Yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide-prone area kapag nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rain anumang oras. Samantalang sa Cagayan Valley Cordillera Administrative Vision. Ang weather condition po dyan, cloud skies pa rin na merong mahinang ulan o light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan sa area ng Aurora, Quezon, Camarines Norte. Ang lagay po ng panahon dyan. Maulap din na kalangitan na mayroong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pa rin po dahil sa shoreline. Ito bumalik na naman yung shoreline. Alam nyo, naman ang shoreline ay malawak ang epekto at talagang nagbibigay ng mga pag-uulan. Ang shin nabubuo dahil sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. So may mga possible na impact na pagbabaha sa Aurora, Quezon, Camarines Norte kapag nagkaroon ng moderate to heavy rain anumang oras. Sa Ilocos region, the rest po ng Central Luzon. Ang weather condition po dyan, maulap na kalangitan, cloud dispo, no? With isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Sa area ng Metro Manila na lalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Kinakailangan aware tayo dito. Hindi lamang po ang banta ng baguyong Wilma ang possible magbigay ng masamang panahon ngayong araw ng HES. Meron po tayong iba't ibang mga weather system. So yung kaninang mga sinabi ko, Northeast Monsoon Shareline, kasama ang ITCC localized thunderstorms. 4 na weather system po yan. So ngayon, dito tayo mag-focus naman sa sinasabi, kopong banta nga po ng bagoong Wilma. Sa ngayon, ito po ay hindi naman nakikitaan na magkakaroon ng bigla ang paglakas. Pero may tansa, pagkatapos itong tumawid sa Eastern Visayas palabas. Tapos sa may kanlurang bahagi po ng Visayas, no, ay pwede itong magkaroon ang tinatawag na rapid intensification or mabilis ang paglakas. Dahil nga po ito more on lumalakas pag nasa tubig dahil ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility Possible. Ang maging direksyon po nito ay diyan sa may Eastern Visayas. Pero dahil sa nakikita nating epekto ng high pressure, diyan sa may hilagang bahagi po ng Luzon pababa, ay posible na bumaba ng kaunti ang epekto nga po nitong bagyong Wilma papunta po ng silangan po ng Mindanao. So kung hindi yan bababa mga kaibigan, yung banta ng bagong Wilma na yan o yung bagong Wilma ay didireksyon lamang ito sa Eastern Visayas, Bicol region at Southern Luzon. So mas malawak yung mga lugar na maaapektuhan nito. Pero wala naman tayong dapat ibang ambaw. Hindi tayo dapat matakot sa ngayon dahil hindi naman yan nakikita na ang potensyal na magiging typhoon o super typhoon category. Ang nakakatakot lang naman kasi sa mga bagyo mga kaibigan yung nagiging super typhoon. Ang tropical depression hindi naman yan nagbibigay ng malakas na hangin. Bagkus ang tropical depression mga kaibigan ay merong lakas ng hangin na 39 to 62 kmh. Yan po yung lakas ng hangin na naidudulot. At ang tropical depression Wilma ay makakategory lamang natin or magbibigay lamang ng kategorya na signal. Number 1 sa mga direktang lugar po na kanyang maapektuhan. So ngayon, isa-isahin natin yung mga lugar na maaapektuhan at yung mga pagbabago sa magiging direksyon po ng bagoong Wilma kapag hindi po nagbago ang direksyon nito at sinundan pa rin niya yung track niya papunta po ng Eastern Visayas. Mag-iingat or itataas o possible itaas ang signal number 1 sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. So maapektuhan din kung hindi magbabago ang track and intensity. Forecast ng bagoong Wilma ang bahagi po ng Bicol region o puno sa Bicol region kasama
ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Pero kapag mas bumaba yan, ang silangan po ng Mindanao naman ang maapektuhan nito. O na-explain ko sa inyo mabuti. Kapag a tropical depression or mahina pong bagyo, ang tansa lamang niya na magbigay ng pinsala ay yung mga malalakas po na pag-uulan or mga tuloy-tuloy na pag-uulan. Pero asahan natin, pag mahinang bagyo, hindi yan kayang mag-create ng malalakas po na hangin. Pero lagi kong sinasabi ng paulit-ulit sa inyo, kahit mahina ang bagyo o malakas yan, kinakailangan na maging alerto at maging handa pa rin po tayo bawat oras, bawat sandali dahil hindi natin ang pwedeng baliwalain. Kapag dyan po ay sinabayan ng epekto po ng ash line ng ITCC, Northeast, monsoon ng localized thunderstorms, magiging doble po ang lakas po ng kanyang hangin. Kaya nga mas maganda mga kaibigan, kahit po mahinang bagyo, kahit malayo pa lamang, lalo na yung mga lugar na madadaanan. Kung alam naman ninyo sa mga lugar, po ninyo bahain talaga lalo na dyan sa may Easter Visayas. Alam naman natin matubig ho dyan lumikas na kasi huwag na nating hintayin na lumakas pa yung bagyo, lagi kong sinasabi. Hindi 100% na hindi lalakas ang bagyong Wilma, pero mas mataas yung tansa nito na hindi na lumakas, no? Pero kung lumakas, maniyan yung sinabi na nating nakikita paglabas na ng ating landmass or ng ating Philippine landmass na sa may kanang bahagi po ng ating bansa. So yun yung sinasabi ko. Sa ngayon po mga kaibigan, uulitin ko at explain ko sa inyo mabuti. Then nabukod doon sa 4 na weather system itong Northeast Monsoon, Shirlane, itong ITCC at localized thunderstorms ay ang L. Ang bagyong Wilma ay nakakaapekto din. So halos 5 sila na nagbibigay ng samaan ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ngayong umaga sa malaking bahagi ng Luzon, may mga tansa pa rin na magandang panahon. Pero mapapalitan ho yan ng maulap na kalangitan lalo na after lunch, bandang hapon dahil po sa iba't ibang weather system at dahil na rin po dito sa banta po ng baguyong Wilma. So ngayon po inaasahan din na 1 hanggang 2 bagyo ngayong December hanggang matapos ang taon. So malaking bagay po yun sa atin dahil gusto naman natin pag Pasko maganda po ang panahon hanggang sa magbagong taon, no? Panalangin po natin yan sa Panginoon na huwag nang madagdagan itong bagyong Wilma. Huwag na masundan ng ibang paong bagyo, no? Dahil halos ang dami ng bagyong pumasok, no? Maraming napinsala yung mga malalakas na bagyo mga nakaraang mga buwan. So mga kababayan, yan po muna ang update natin ngayong araw po ng HES. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Kakaka.